So hello guys, welcome to my video for today. So ito, gawa lang ulit ng maikling video. So yung gagawin kong topic ngayon, about sa sinabi ni Epifanio Labrador sa Iglesia ni Cristo, na iglesia daw ni Manalo, ang Iglesia ni Cristo. Pero ngayon talagang pa rin si Epifanio Labrador hindi pa rin niya tinitigilan ng iglesia. Pero alam ko, nagpile na yata ng kaso yung ibang mga kapatid ibang miyembro or yung, hindi lang ako sigurado kasi sinabi niya doon na pati yung korte ginamit pa daw ng Iglesia ni Cristo para patahimikin siya. Para ginamit na nila yung korte kasi pinatawad ka naman doon sa unang pagkakamali Ang problema kasi inulit-ulit mo. Kaya para sa akin, tama lang din ang ginawa ng Iglesia ni Cristo na idemanda ka na lang at sa korte na lang kayo magkita. At lahat ng mga bintang mo sa Iglesia ni Cristo, patunayan mo. At lahat ng mga bintang na yan, ipakita mo yung mga ebidensya na sinasabi mo, yung mga ebidensya mo na sinasabi mo sa mga video mo. Hindi yung puro bunganga lang, hindi yung puro nakikinig ka lang sa susul ng iba. At saka pangalawa, sabi ko sa'yo, nung nakaraan, kasi kung paninira lang yung ginagawa mo, ibig sabihin, udyok yan ng demonyo. Pero kung sa tingin mo naman tama, di ilaban mo. Sabi nga, maganda yung ginawa nga ng Iglesia ni Cristo na kung totoong idinimanda ka talaga, hindi mas magandang doon mo patunayan sa korte, harapin mo sila kasi sabi mo naman, matapang ka Handa mo silang harapin Ito sinasabi ko sa iyo bilang dating Iglesia ni Cristo kasi sinanay ko Iglesia ni Cristo pa rin kasi maling-mali yung mga pinagsasabi mo rin sa Iglesia ni Cristo. Kagaya niyan, sabihin mo na Iglesia ni Manalo ang Iglesia ni Cristo. Hindi totoong Iglesia ni Ka Eduardo hindi totoong pagmamay-ari ng mga Manalo ang Iglesia ni Cristo. Kasi ang Iglesia ni Cristo hindi pang korporasyon hindi pang family corporation kundi isa itong relihiyon, tunay na relihiyon na nakalagay sa Biblia talaga, sa Gawa 20:28 at saka sa Roma 16:16. Yun, basahin mo yung talata na yun, doon makikita mo yun, lalo sa Roma 16:16. Kaya sabi mo iglesia ni Manalo, hindi totoo yun. Ang Iglesia ni Cristo ay relihiyon yan, tunay na relihiyon na kinaaniban ng mga miyembro nito. Pangalawa, hindi naman si kapatid na Eduardo B. Manalo ang sinasamba ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang Panginoong Diyos. Kaya yung mga nang susulsul sa'yo, yung mga pinagkukuhanan mo ng chismis na sinasabi mo, yung mga ibang relihiyon na tumutulong sa'yo at nagsasabi sa'yo na ganyan, killer daw si kapatid na Eduardo B. Manalo, may mga tao daw siya na para handang utusan para patayin ka. Ano pa ba yung pinagsasabi mo daw? Hindi ako magkamali yung sinasabi yung relihiyon na may private army. Alam mo kapatid na Epifanio Labrador, maling-mali yung sabi mo na yun. So wala ka namang ebidensya, walang patunay Saan ka makakita ng ganun sa iglesia? Sabi mo, korupsyon. Paano nagkaroon ng Paano nakakapagpatayo ng mga magagandang kapilya? Sabi mo, dami nagrereklamo kay kapatid na Eduardo B. Manalo. Kung meron man, hindi mawawala yun kasi hindi naman perfectong kapatid na Eduardo B. Manalo. Hindi naman Diyos yan. Para hindi yan magkamali, tao pa rin yan. Kung sa tao ka kasi titingin, kagaya niyan, sa mga miyembro na sinasabi mo na ganito, papangit ang mga ugali, ganyan, ganito, kung ano nang pinagsasabi mo. Alam mo, Epifanio Labrador, kung sa kaanib ka titingin, sa mali ng kaanib, wala kang makikitang mali sa Iglesia ni Cristo. Kagaya niyan, si kapatid na Eduardo B. Manalo, wala namang ginagawa sa iyong masama. Diyan, pinagmumura mo kung ano nung pinagsasabi mo. Sabi mong kurap, hindi magandang pamamahala niya, pati yung pamilya pati yung yata si Kaangelo, nabanggit niya doon sa video niya, yung may isang video na pinanood ko Kasi yon hindi naman niya kagustuhang itiwalag ang kapatid niya at saka yung nanay niya. Kung di ako magkamali, pati nanay niya yung mga kapatid niya Kasi may nilabag silang batas Ang iglesia kasi walang pinipili yan, kahit kapatid mo man, magulang mo man, kadugo mo man, basta't nagkamali at gumawa ng
pagkabahagi sa iglesia at paninira sa iglesia, walang magagawa dyan si Ka Eduardo B. Manalo kundi ipatupad yung aral na Iglesia ni Cristo na kailangan silang itiwalag kung mayroon silang maling ginawa. At saka yung kapatid naman niya si Ka Angelo Manalo yata yun, kapatid ni Ka Eduardo na nabanggit niya doon, pinakulong daw niya. Tingnan ko naman sana, hindi naman siya yung nagpakulong eh. Aralin mo yung kung bakit nakulong si Ka Angelo, hindi yung ibintang mo kay Ka Eduardo B. Manalo na siyang dahilan. Kasi walang ginagawang mali sa iyo ang Iglesia ni Cristo, hindi ka naman nila inaano tapos bigla kang papasok na magmumura ka na, sabi mo pinaglalaban mong karapatan ng mga Pilipino. Hindi, kalokohan yan. Kasi kung sabihin mong killer ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, yung tagapamahalang pangkalatan, nagkakamali ka dyan. Gusto ko nilang makita para patunayan mo kung totoo na yung sinasabi mo at ipatutunayan din nila na mali din yung sinasabi mo. So kaya sabi ko sa iyo, mas maganda kung sa korte na kayo magkita. So yan lang guys. So hanggang dyan lang yung video for today guys. Maraming salamat guys.